So dahil po sa nangyayaring gulo ngayon sa politika sa Pilipinas, mga sangkay, itong si BBM at Duterte ay mag-uusap na nga ba ng matino? Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan na talagang namang 100% sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Anyway guys, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, kung kayo ay nanonood sa YouTube, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page dahil magaganda po yung ating naging topic dito, mga sangkay. At ito pa nga, bago tayo magtuloy-tuloy, may papagawa lamang po ako sa mga nanonood sa Facebook ngayon. So yung mga nasa Facebook ngayon, habang nanonood kayo, may makikita po kayong tatlong tuldok. Yan po sa taas ng video. Pindutin nyo po yan, yung tatlong tuldok, bandang taas. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more na yan. Yan pong may plus. Diba? Tapos, after nyan mga sangkay, i-click nyo rin po yung bell. Ayan po, makikita nyo po yung icon ng bell. At i-click nyo po yung all. So, that's how simple, mga sangkay. Ganyan po ka-simple lamang. So, ito na nga guys, pag-usapan po natin ito dahil ito po ang balita. Nakaraan kasi itong si Duterte nagpahayag ng pakikipag-usap di umano kay BBM. Dahil nga po sa nangyayari ngayon sa SMNI. Just remember mga sangkay, nung nasa politika pa po tayo, kasi for your information, nagtatopic po tayo ngayon paminsan-minsan ng politics, but doesn't mean na nasa politics po tayo. Wala na po tayo dyan. Though marami po tayong kaibigan sa mundo ng politika. Okay, marami tayo dyang tropa. Pero matagal na po tayong wala sa politics. 2 years ago na, no? Since December 2022 pa. Ang bilis ng panahon, Matagal na po tayong wala na dyan. Pero paminsan-minsan, tinitingnan po natin ang nangyayari sa politika ng Pilipinas. At isa po sa nagulat ako mga sangkay dahil nga po nagkakaroon na po ng awayan itong mga dating magkakaalyado, magkakaalyansa, magkakakampi. At kasama po dyan yung SMNI na hindi ko rin po maintindihan. Nagulat lang din po ako. Siyempre, wala na po tayo sa politics at halos hindi na po tayo nakiki-update. Hindi po tulad noon mga sangkay na bawat galaw ng politika sa bansa updated po tayo. But as of now guys, hindi po talaga tayo ganun kagrabe updated pagdating po dyan. So ayon po dito sa report mga sangkay, Marcos open to talk to Duterte on SMNI issue and IME supports move. At ako nasisiguro ko hindi lamang ang pag-uusapan dito, kung sakali mag-uusap man talaga sila, hindi lamang po talaga yung SMNI, kundi sa marami pa pong issues. Like yung pagpasok po ng ICC sa Pilipinas, marami pa pong iba, mga sangkay. Like yung awayan po ni Romualdez at saka ni Sara Duterte. So, ganyan po kagulo ang politika sa Pilipinas. That's why, guys, I advise every one of you, especially yung mga solid sangkay, huwag kayong yayakap sa kahit na sinong politiko. Masasaktan lang kayo. Yun ang masasabi ko. Much better, put your trust in the Lord. Dahil kay Lord, mga sangkay, hindi po tayo mabibigo. Pero sa mga politiko na yan, wala tayong aasahan dyan. Pero this time, ito po, usapan po natin itong dalawang mga matitinding leader. Naging leader si Duterte ng Pilipinas at very strong leadership. At ganoon din po itong si Marcos, si BBM. Ayon po dito sa report mga sangkay, the Presidential Communication Office, PCO, on Sunday said President Bongbong Marcos Jr. is willing to meet with his predecessor after former President Rodrigo Duterte expressed his interest in indirectly talking to him on the issue of Sunshine Media Network International. So, pag-uusapan mga sangkay,
No? At hindi po sa telepono. Indirectly, ibig sabihin, direktang makikipag-usap. Gustong mangyari ito ni former President Duterte. And I believe, mga sangkay, these two leaders, ako ay natutuwa lamang, mga sangkay, kasi wala na po ako sa politics. Ang mga naging laban po natin noong since 2015 ay nangyari. Naupo si Duterte, naupo si BBM. Pero, para po sa inyong kaalaman, wala na po tayong susunod na susuportahan in the next election. Okay? Wala na pong ganon. Tapos na po tayo sa politics. Okay. Ngayon, itong dalawang to mga sangkay, pag-uusap lamang po talaga ang kailangan nito eh. Hindi po yung tipong banatan, parinigan. Kasi, ang dalawang to magkaibigan talaga. In real life, sa totoong buhay, kahit po si Sara Duterte, tropa yan ni BBM. Okay? Ito, President Marcos is always available. Ayon po ito sa PCO, ha? President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting. Ganda na ito, mga sangkay. Matutuwa dito yung both side. Yung mga supporters ni BBM, mga supporters ni Duterte, medyo matutuwa sila just in case na mag-uusap ang dalawang ito. Kasi ngayon talaga nagka-clash, no? Nagkaaway-away po sila. Mga vlogger na sumusuporta kay Digong, mga vlogger na sumusuporta kay BBM. At pare-parehas po mga tropa natin yan. Pare-parehas mga kaibigan. At paminsan-minsan nanonood po tayo kabilaan mga sangkay, no? At nakakalungkot isipin, lahat po sila noon nagyayakapan. Way back 2021 to 2022, maayos ang relationship, masaya. At hindi ko ma-imagine na nangyayari na po ito ngayon sa kanilang lahat na nag-aaway-away na. Diba? Very talaga, nakakalungkot. So, open si BBM makipag-usap kay Duterte. At any moment, ay nakalagay po dito, ang presidente daw po ay kukontak kaagad sa kanya ngayon. Ganun po kabilis. Ang sagot ni BBM, kukontakin po kaagad. At lagi raw po siyang available para po kay Duterte. Nag-aaway-aaway po yung kabilaan, mga sangkay. Pero, ang dalawang to, ako naniniwala, okay ang relasyon nila. Do hindi po sila nag-uusap ng ganun. In a media conference in Davao, Duterte's, sinabi na po ni Duterte, mga sangkay, sa isang programa sa SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa, kung bakit daw po niya gustong makausap si Marcos. Sabi po niya dito, I do not want to confront the president. Rather, I'd like to talk to him indirectly. Kung bakit ganon? As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Maybe commented on the directions of the government. Sabi po niya, gusto niyang makausap kung bakit ganito. Gusto niyang talagang mag-usap silang dalawa in person. Bakit nangyayari ito? Hindi naman kita binatikos ng ganung kalala, kagaya ng ginagawa niya po noon sa mga diba? Anti-Duterte, anti-Marcos. Peace. Wala na po tayo sa politics. Nagda-topic lamang po tayo. So, wala daw po siyang naging comment na So, mas mabuti mag-usap. At sa totoo lang, ito naman po talagang tama. Usap lang yan, tapos kape-kape. Tapos tawanan. Maya-maya okay na. Kasi iba po talaga yung kapangyarihan ng presidente dito sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo, hindi kasi tayo katulad sa parliamentary na ang Prime Minister, kapag may mali, wala po siyang hindi po all out talaga, kontrolado. Pero ang kinagandahan ng parliament is yung system. Yung system na susunod ng Prime Minister at lahat po ng kawani ng pamahalaan. Unlike dito, ang control po sa Pilipinas, presidente lamang. Nasa kanya ang full authority. Siya po yung commander-in-chief. So, talagang malakas kasi siya po yung commander-in-chief si BBM. So, kailangan po talaga na mag-usap ang dalawang to. Kakagulo na
Diba, nakakagulo na yung mga vlogger. Makikita ko mga sangay, magbablog si ganito, mag-aaway. Pambira. Dating magkakampi. Kaya sabi ko mga sangkay, ngayon wala na ako sa politics. May peace of mind ako. And I thank the Lord. Kasi kahit papano, nakuha ko rin po yung kiliti ng masa. Kasi before, mahirap po yung transition ng political vlogger tapos magtatapik ka ng taliwas sa kung anong ginagawa mo noon. Di ba? Mahirap po yan. But, I thank you guys sa lahat po ng solid sangkay. Especially the Almighty God na binigyan po tayo ng chance na kahit wala na po tayo sa politics, sinuportahan pa rin po tayo. At ngayon makikita ko yung mga views ng mga video na ina-upload ko dito sa YouTube. Nag-i-increase. Tumataas po ng tumataas. At dyan mga sangkay, wala po akong ibang masabi kundi salamat. Nadagdagan nga po tayo ng 150,000. More than 150,000 ang nadagdag po sa atin after po ng pagiging political vlogger natin. So, ano po ang inyong opinion mga sangkay dito? Suportado po ni Amy Marcos itong pag-uusap ng dalawang to? What do you think, guys? Sa tingin nyo ba, maayos po yung gusot at magkakabati-bati na lahat after ng pag-uusap na ito? Kung sakali matutuloy, just comment down below. Now guys, meron po akong meron po akong Facebook group, no? Exclusive lamang po sa lahat ng mga solid sangkay ito. Okay? Hanapin nyo po ito sa Facebook para lamang po ito sa mga solid sangkay at yan po, i-highlight ko. Ito po yung itatype nyo. At kapag nakita nyo na, mag-join po kayo. At pinakamahalaga, huwag nyo pong kalilimutan, sagutan lahat ng mga tanong para ma-accept kayo ng mga admin at makapag-join sa exclusive group ng Solid Sangkay. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.